Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mantong na mga kababayan sa bullying ng mga house prosecutors, yung mga DDS, hindi na kinaya sa legal argument. Kita na ninyo mga kababayan, yan man talagang gawain nila. Kasi po, saan pa man magmana kundi sa idol nila. Yung pamilya Duterte, mahilig po sa bullying, pagbabanta. Ano pa ba yung bago doon? O ngayon, kinundina na po ni Deputy Speaker Janet Garin yung bullying sa mga House prosecutors. Yan o. Kaya ang panawagan mga kababayan ni Garin, dapat na niya mag-focus tayo sa sa ebidensya. Imbes na mag-focus tayo doon sa mga personal attacks. Wala na normal po yun Tayo nga, ganon din yung ginagawa sa atin. Kaya lang mga kababayan, hindi man tayo nagpapabuli. Pag binuli tayo, ibuli din natin. O di ba? Mga kababayan, huwag tayo magpapabuli. Pag binuli tayo, ibuli din natin. Para amanos, mga kababayan, kayo mga nami-personal sa akin, umaatake sa akin araw-araw doon sa ating live streaming, hindi po umobra. Surrender. Kung ano-ano mga panlalait ginagawa, binabalik natin sa kanila yung mga panlalait. Hindi po umobra. Ganon, mga kababayan. Kasi sanay na sanay sila. Pag wala pong magandang argumento, personal na lang. Wala kasi silang argumento mga kababayan na matino. Kasi nga po, yung ebidensya mula mismo sa bibig ni Sara Duterte. But anyway, ibigay ko muna sa inyo itong balita dito po sa Philippine Daily Inquirer. Kasi tama naman po itong panawagan ni Deputy Speaker Janet Garin. Mag-focus tayo sa impeachment, doon mismo sa issue. Yan sabi dito, Deputy Speaker Janet Garin denounced what she described as the bullying of House prosecutors following online attacks by supporters of Vice President Sara Duterte over the appearance of members of the prosecution panel during the impeachment trial, saying the public should focus on the evidence instead of personal attacks. Napunta po sa laway. Although, aminado tayo na nakaka-distract yung laway ni may laway, sumusubo yung yung laway ni baka tayo may laway din. Ngayon yung advice natin na laging magpahid. Advice ninyo, siguro after na magsalita siya ng ilang mga argumento, magpuna siya. Di ba? Maganda may karap siyang salamin. Kasi doon sa camera, malayo man yun, hindi niya mapapansin. Ako nga minsan, sabi ko sa inyo, naikwento ko sa inyo, minsan nagla-live ako, mga kababayan, nakita ko may dumaloy dito kala ko kung dumi, galing sa ilong ko. Hindi man sipon, dumi talaga, kulangot. O, di ba? Si Luis Tro, mga kababayan, habang nagsasalita, namomo yung laway dito, sumusubo. Ayun, ginawang mga memes, mga kababayan, para insultuhin si Luis Tro. Napunta doon sa mga personal attacks. Kaya sabi, doktor itong si Janet Garin, normal man niya yan. Kaya siyempre, sa totoo lang, nakakadiri man talaga. Pag nakita mo yung nagsasalita, may sumusubong laway dito.
Di ba? Kaya yung advice natin, although it is normal, mga kababayan, sa ibang mga speakers, pero hindi man lahat ganon. May mga speakers akong kilala na ganon. Talagang namumuo yung laway dito. So, ang remedyo niyan, pahid-pahid na lang. Tapos yung sipon, sinipon si Ligutan. Wala silang iba to na negatibo sa mga argumento. Napakatalim ng mga attacks, mga kababayan. Kasi napakatalino nitong si Atty. Ligutan. At talaga pong kung sa sabong kapadura, kung sa boxing laging knockout si Atty. Narbasa. Kaya pinersonal na lang nitong mga binubuli nga nitong mga DDS. Ayon, napunta yung issue sa sipon at sa kasalaway. Purposely, iyon ang ginagawa nila para ma-distract yung mga tao. Another diversionary tactic, mga kababayan, ng mga DDS kasi wala man silang magandang argumento. At talagang dihadong-dihado kasi yung kanilang mga abogado. Kasi nga po, kahit anong galing ng abogado, kung ang kliyente mo guilty, at yung ebidensya, galing mismo sa kanyang bibig, paano mo yon ipagtatanggol, di ba? At saka, yung ebidensya, mga kababayan, yung videotape, yung recorded na video ng kanilang press conference, napanood na ng milyon-milyon na mga mamamayang Filipino. Kaya sabi ko nga, any narrative other than na napanood, pag nabago yung narrative, talagang wala nang maniniwala kasi napanood na nga po. Ano pa, napanood na lahat. Talagang nagbanta si Sara at hindi niya yon pinasinungalingan. Inulit pa nga, kinonfirm pa niya. Wala niya? Yes. Malinaw yung pag-amin po. Oh. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Malinaw po. Recorded. Kaya yung mga DDS po, personal attacks na lang sa mga prosecutors kasi yung ebidensya po, napakalakas. Ang ebidensya mismo, yung bibig ni Sara Duterte. Kaya sabi dito sa balita, the criticism stemmed from social media posts and memes circulated after the first week of trial in which supporters of Duterte ridiculed lead prosecutor Batangas Representative Jinky Beatrix Luistro over visible saliva while delivering the prosecution's opening statement and the prosecution counsel Amando Berhiligotan after he appeared to have a runny nose during the presentation of evidence. Normal man niya na magkasipon. Sino bang hindi nagkakasipon? O, di ba? Kaya lang yun ang ginagawa ng mga DDS to distract the public, mga kababayan. Dinadala nila sa sipon at sa kasalaway yung issue imbes doon sa mismong pagbabanta ni Sara Duterte, yung mga ebidensya. Ganon ang style nila po. Huwag tayong pauuto sa mga taong yan. Doktor po si Congresswoman Garin, dating DOH Secretary. So, asked to comment as a physician, Garin said, the attacks reflected a decline in public discourse and had no medical or scientific basis anya. Unang-una, ikinagulat ko, bakit ba tayo pumunta sa ganong kababang discourse? Sabi po ni Garin. The former health secretary explained that saliva in dry mouth are normal physiological conditions that may result from dehydration, prolonged speaking, or certain medications, while colds are caused by viral infection. Saliva niya is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka o ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. Normal ba ito? Yes. So why focus on that? Normally, yun ang medyo
matatanda na, ganun talaga po. Kahit nga sa bata, yung bata malinaway, di ba yung bata laging naglalaway, kaya nga may lagay dito ano, nilalagyan ng, anong tawag mo doon? Para sa tulo laway. So anong problema ninyo doon? Di ba? Kung bata niya, Mr. Maravillas, maintindihan natin. Pero kung matanda na, nangyayari nga yon kahit sa matanda. May speaker po kami noon, isang success coach. Pag matagal na nagsasalita, talagang sumusubo rito. Yun ang nangyari kay Jinky Luistro. At nangyayari po yon kahit kanino sa pagmatagal na nagsasalita. Kasi nagpo-produce ng more saliva yung bibig habang nagsasalita. Kasi pag hindi po, lagi kang mauutal. Kasi pag nagda-dry yung bibig natin, ano yon, lumalagkit. Lumalagkit yung bibig natin. Ayun, nagkakautal-utal sa pagsasalita. So ganun yan po, mga DDS. Kung hindi ninyo alam, then i-research po ninyo. Kasi that is a normal condition of any normal person. Unless abnormal ka. Di ba? At dapat, matakot ka kung yung bibig mo ay wala ng saliva. Hindi ka na niyan makakain, makalulo ng pagkain pag wala kang saliva. Kasi yun parte ng talagang pagkalalang sa atin. Hindi lang sa tao, kahit sa hayop at mga insekto o mga kahit anong hayop, kasi parte siya sa binigay ng Diyos na katangian ng tao at mga hayop para mabilis nating manguya ang pagkain. Di ba? Sino sa inyo ang walang laway? Pero niya, hindi tumutulo, Mr. Maravillas. Yun na nga po, sa pagsasalita, minsan nagpo-produce siya ng more saliva, lalo't pag may medications daw, sabi po ni Dr. Garin. Kaya lang, siyempre, talagang gusto ninyong laitin. Kasi nga po, durog na durog lahat ng mga argumento ng defense. Tapos nagpakalat pa sila na yung laway daw at pagkakasipon, mga tanda ng dishonesty. Sabi dito, Garin also rejected claims circulating online that saliva or colds are signs of dishonesty. Kaya sabi niya, never in history of the medical community has colds or sipon been cause of lying. She said that attacks divert attention from the issues being tried before the Senate Impeachment Court. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Describing the online ridicule as bullying, Garin stressed that the prosecution panel was simply performing its constitutional duty. Hindi kailangan bang pagtawanan yan? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing the job. Andiyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tundukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let's avoid personal attacks. Let's focus on the issue at hand, sabi po ni Garin. Napunta na sa laway at sa kasasipon ang issue. Kinaladkad na mga DDS papuntang sipon at sa kalaway. Sa kawalan nila mga kababayan ng tamang argumento, napunta sa issue ng laway at sipon. Ganon kababaw ang mga DDS mga kababayan. Sabi naman po ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na appearing before the Senate Impeachment Court is physically demanding, recalling that prosecutors were
were initially not allowed to bring drinking water into the session hall. Nandun din yung stress, nandun din yung tensyon, sabi po ni Chua. He recalled that on the first day of trial, security personnel stopped him from bringing water inside the chamber, requiring him to finish it before entering. Naalala ko po kasi yung first day, nung ako po ay pumapasok, may dala po akong tubig. Pinagbawalan po akong makapasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Chua thanked Senator Pia Cayetano for later proposing that prosecutors be allowed to have water during the proceedings. Napakahirap din po noon magsasalita ka doon, tuyo yung bibig mo. Hindi na rin naman po ganon kadali na magsalita doon po sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko, sabi po ni Chua. Kaya nga mga kababayan, si Sara Duterte nag-request na magdala ng sarili niyang caterer. Inalaw naman po ng Senado, sariling refrigerator at caterer. Magdadala sila ng mga equipment doon para may sariling pagkain. O kita mo? O di ba? Yan BP Camps request to bring on equipment caterer not unusual, sabi po ni Secretary Bantog, Secretary ng Senate. Pinagbigyan kasi baka lasunin sila doon. Baka yun ang iniisip. Hindi na maging Pangulo. Pasiguro. For security purposes siguro. Baka may mag-tridor. Di ba, mga kababayan? Napunta po sa laway at saka sa sipon yung issue ng mga DDS. Binubuli ngayon yung mga House prosecutors. Hindi kasi nila matinag yung galing ng mga House prosecutors, mga kababayan. Basag na basag yung defense. Nangangamote, mga kababayan, sa pag-defend kay Sara Duterte. Kasi sabi nga natin, ang hirap po talagang idepensa si Sara kasi yung ebidensya, yung bibig ni Sara mismo. Na siyempre, yung bibig ni Sara may laway din. Alangan man walang laway. Ayan lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.